Magandang araw Pilipinas, kamusta kayo dyan? Meron tayong sisiliping project sa Quezon City at maaga tayong umalis ng bahay kasi ngayong araw na to ay i-deliver nila yung mga bakal natin. Actually, umorder po tayo dito ng grade 40 mula sa planta. Samahan nyo ako kung anong mga kaganapan dito sa isa nating project site. Okay? So yung grade 40, mas mataas yung yield strength. Mas matibay siya sa grade 33. Dito na rin yung mga ano natin, tie wire. Ayan. Clamps. Ayan. Magandang araw Pilipinas, kamusta kayo dyan? So ngayong araw na to ay special kasi meron tayong groundbreaking. So bali gagawa tayo ng isang commercial building / residential building, and this is 5 units. It's located in Quezon City. Tara, samahan nyo kami. So bali nag-set up po muna kami ng cover kasi nasa main road tayo. Practice safety para iwas disgrasya habang may demolition tayo. So, andito tayo ngayon para silipin yung project site. So, mainit, nakulimlim. Ayan. Prosperity. Wow! Very good. Doon ikaw. Dali. So marami pong salamat Ate Beach, kay Ma'am Connie sa pagtitiwala to construct this building. Maraming pong salamat sa inyong tiwala sa atin. Maraming salamat. Naway wala pong maging problema hanggang katapusan. Jesus name, amen. Okay na mga tol, tapos na yung groundbreaking. Ayan. Pagpa-ready na rin tayo dito ng mga parilya na with 16mm. Sabi tayo ng 16mm. So ayun na nga, nagsimula na tayong gumawa ng mga footings, anilyo at columns habang nagde-demolish yung ating bako. Bali ang lapad ng harapan ng property na ito ay 22 meters. Nagpalat survey muna kami bago mag-demolish kasi nung sinukat namin ang lote sa loob, ito ay kulang sa sukat. Hindi tama ang nakalagay sa lot plan.
So bali nag-adjust naman si kapitbahay. Ito yung mark na nilagay ni geodetic engineer, kaya hanggang dito pa rin yung property ni ma'am. Kaya sinabi namin sa kapitbahay na iurong o i-adjust yung structure nila hanggang sa likod. Mabait naman si kapitbahay, tinanggal nila yung bahagi ng structure na lumabi sa property line. So we start clearing today! After natin mag-groundbreaking, start na ngayon. Ayan, ngayong araw na to, nag-start na si Bako. So bali ang diskarte dito mga tol, kailangan natin pabagsakin yung mga walling, yung mga lumang pader. Kailangan maalis muna ito lahat, paikot yung perimeter fence. Kailangan maalis natin yan, ma-demolish natin. And then kapag okay na siya, ang diskarte natin dito ngayon is alisin muna lahat. So kailangan natin makita yung area, yung lahat natin na malinis. Ang gagawin natin dito, tatanggalin muna natin lahat yung mga na-demolish natin. Pahapahakot natin ito sa elf. And then para makakilos na maayos si Bako, makapag-excavate ng maayos, kumbaga walang sagabal sa kanya. Kasi kung makikita nyo, malaki yung area pero wala tayong lugar para ilagay yung mga na-demolish natin mga pader. Itong mga bato-bato na nakikita nyo, wala tayong lugar para dyan kasi nga may bahay pa sa harap, and then barracks natin sa kabila. End to end of this property is lalagyan natin ng struktura. Although may setback syempre sa harapan, at the back meron namang setback kasi nga may bahay pa tayo, may ancestral house pa. So yun, kailangan muna natin tanggalin lahat yung panambak, pahapot natin sa elf para makapag-excavate tayo ng mas maayos. Second day tayo ngayon para sukatin kung tama nga ba yung ginawa ni geodetic, kasi nagpasukat tayo and then na-found out natin yung old fence dito ay kulang ng 70 or more than 2 feet. Sa mga bumibili ng mga property, advice ko lang sa inyo, kailangan yung magpasukat, magpa-geodetic para mas sigurado na binibili yung lote ay nasa tamang sukat. Katulad nito, this is more than 50 years, 60 years na property na luma na yung bakod. Actually adobe pa nga yung. So ngayon susukatin natin kung nasa 21 point something ba meters ito. Susukat muna tayo. Okay. Tingnan mo, kita nyo almost 22 na from the other side, ano.